Hindi nakakuha ng kasiya siyang sagot mula kay Jiu Xian, ang malaking panda, ang Iron-Eating Beast King, mula rito ay tatawaging hari ng panda, ay tila nababaliw na. Ang Ling power mula sa kanya ay umapaw sa magkabilang panig, puno ng banta. Umungulang bibig nito, sagutin mo ako agad. Girlfriend mo ba ang babaeng iyon o hindi? Hindi malaman kung ano ang kahulugan ng sagot na iyon para sa kuya na ito. Nanlilisik ang mga mata niyang kulay murang berdeng saging dahil sa Ling power, ibinuka ang bibig at sumigaw, sagutin mo ako. Oo nga't sumagot si Jiu Xian, pero hindi ito tumugma sa nagngingit-ngit na galit ng kaharap. Mukha siyang naglilihim at nagpakita pa ng misteryosong anyo, na sinasabing, mahirap sabihin. Ang kawalan ng takot sa kanyang ugali ay lalong nagpagalit sa panda. Anong mahirap sabihin? Malabong relasyon o kalahating bukas, kalahating sarado. Dapat masabi mo, iwinasiwas niya ang kamao na puno ng Ling power at agresibong sumugod kay Jiu Xian, sumisigaw, mamatay ka na. Hawak niya ang isang napakalakas na puwersa na tinatawag na suntok ng nagngingit-ngit na single. Mukhang seryoso siyang turuan ng leksyon si Jiu Xian. Ibinagsak niya ang buong bigat ng katawan sa lupa kung saan nakatayo si Jiu Xian. Isang malakas na kalabog, na parang bumagsak na bulalakaw ang narinig. Kailangang tumalon agad palayo ni Jiu Xian, kung tatanga-tanga siya roon, baka may apakan siya ng panda at maduraj ang lamang loob. Mula sa himpapawid, sumigaw si Jiu Xian habang umiiwas sa mga paalang at patayong sinag ng Ling power na muntik nang tumama sa kanya. Anong problema mo? Akala ni Jiu Xian ay nagtatanong lang ito, bakit biglang nanakit na talaga? Gusto ba talaga siyang patayin? Ang mga Iron Knights na nakatayo sa labas ay tahimik at seryosong nagmamasid, ngunit sa loob-loob nila, sanay na sila sa ganitong itsura ng hari ng panda. Heto na naman siya, naiinggit na naman sa iba na may girlfriend. Ito ang tinatawag na galit ng binatang malungkot, ano pa nga ba? Mula sa lupang winasak niya, masungit na tiningnan ng hari ng panda si Jiu Xian at nagpatuloy sa pagbabanta, ngayon, kung hindi ako ang mabubuhay, ikaw ang mamamatay. Ang makapal na alikabok na bumalat sa kanya ay hindi nakabawas kahit kaunti sa nag-aalab na galit sa loob niya. Matagal na kitang pinagbibigyan, ha? Sa wakas, nag-ipon na rin ng Ling power si Jiu Xian, handa nang gumanti. Ipinakita niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ano bang problema mo kanina pa, ha? Ang dalawang kulay na Ling power na katangian ni Jiu Xian ay nagliwanag, hudyat na isang todo bigay na laban ang paparating, isang panig ay ang Ice Fist, ang isa naman ay ang Flame Fist. Sa kabila ng kumpletong elementong ito, ang hari ng panda ay nagdikit ng dalawang paa, ibinuka ang mga braso, at inilunsad ang kanyang malaking katawan na puno ng Ling power gamit ang isang natatanging teknik, ang sipa ng lalaking single. TSK. Kapag ipinaglalaban mo ang iyong pagiging single, paanong hindi ka lalakas? Itinaas ni Jiu Xian ang kanyang mga kamay para salagin ang mga binti ng panda, kailangan niyang magngit-ngit ang ngipin para makayanan ito. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Nagbunaw sila ng ilang sandali. Ibinuka ng hari ng panda ang kanyang palad, hindi malaman kung kailan, ngunit may tumubo ng 5 matutulis at mapuputing kuko doon. Mukhang mabangis ang teknik na ito, at pati ang pangalan ay mabangis din, daklot ng sawi sa pag-ibig. Hoy, bakit ganyan ang pangalan, tapos mukha ko ang sasakmalin mo? Gustong itanong ni Jiu Xian, pero natakpan na ang bibig niya. Ang buong malaking itim na palad ay dumagan sa kanyang mukha, na ikinagulat niya. Tinabig palayo si Jiu Xian ng isang malakas na hampas. Lumipad siya ng mabilis paatras. Habang ang hari ng panda naman, ewan kung anong gusto niyang gawin. Mukhang simple lang ang atake, pero malakas ito. Tumilapon paatras si Jiu Xian, bumangga ang katawan sa ilang nakaumbok na bato, bahagyang samaire sa ilang tuktok bago huminto. Hindi pwede, hindi ko pwedeng hayaan na lang natapak-tapakan niya ang pagkatao ko. Mula sa ibabaw ng isang bato, nagpakawala si Jiu Xian ng matingkad na pulang Ling power, katulad ng ginawa ng hari ng panda, pinasabog ang lahat ng lupa at bato sa ilalim ng kanyang paa para ipakita ang sariling lakas.
Lumipad siya pabalik patungo sa kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi kamao o mahabang binti ang ginamit niya, kundi diretsyong isinugod ang ulo sa ulo ng hari ng panda. Tag! Ang tunog ng pag-uumpugan ng dalawang ulo ay rinig hanggang sa malayo sa sakit. Napapikit silang pareho. Natulak paatras ang hari ng panda. Anong klasing laban ba ito? Tumalsik siya at bumagsak ng malakas sa lupa sa ibaba, lumikha ng maliit na alon sa lugar ng impact. Sunod-sunod na kalabog. Ang umalingaw-ngaw, puno ng epekto. Ngunit bago pa man hamupa ang usok, isang pares ng nanlilisik na berding mata ang sumilip mula roon, nakatitig kay Jiu Xian. Hindi ba't parang nananakot ng multo ito? Mukhang multong naniningil ng utang sa nakaraang buhay, utang na 3,000 pambayad sa parking na hindi binayaran, kaya sa buhay na ito, hahabulin ka kahit saan. Nang makita ang berding liwanag mula sa mata ng hari ng panda, natakot si Jiu Xian. Lang ang nasabi niya, hindi alam ang gagawin. Ganito nakalakas ang ginawa ko, pero wala pa ring epekto. Mukhang ganoon na nga. Ang isang ito ay mainitan ng ulo na parang sorbetes. Pagka tayo pa lang, walang sabi-sabi, dumilim ang mukha, at ginamit na ang halos huling alas niya. Ang imahe ng Ling Power na bumabalot sa kanya ay nagbago, hindi na isang simpleng apoy, LH, kundi ang imahe ng isang mandirigmang panda na umaatungal ng matindi, puno ng banta. Ang imahe ay eksaktong kopya ng mabangis na mukha ng hari ng panda, at umungol ito ng katulad na katulad. Mukhang may kaunti kang pag-unlad. Kung gayon, mas magiging seryoso ako. Para bang hindi siya seryoso kanina? Nasaktan lang siguro kaya kailangang sabihin iyon para hindi mapahiya, di ba? Napangiwi ang mukha ni Jiu Xian sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung anong problema ng nilalang na ito, pero mukhang totoo ang banta. Mukhang kung hindi siya lalaban ng totoo, mamamatay siya. Kung gayon, kailangan kong magpakitang gilas ng isang beses, tingnan natin kung sino ang mapapahanga. Ang Ling Power ni Jiu Xian ay tuluyang nagbago. Naging isang nag-aapoy na bola ng apoy na bumalat sa kanyang sarili. Ito ang teknik na ilang taon nang hindi nakikitang ginagamit ni Jiu Xian, ang Hong Lian Yan Yang Qiu, pulang lotus na globo ng nag-aalab na araw. Inilalabas lamang ito laban sa pinakamabibigat na kalaban. Pagkakita pa lang, nakilala agad ito ng hari ng panda. Ito mismo ang teknik na ginamit ng batang ito nang harapin niya si Ao Shuang sa Yetsinir City. Kaya lalo siyang natuwa at tumawa ng malakas, ho ho ho. Ha ha ha. Ho, ganito mas masaya. Gusto mong masaya? Sige, sugod. Hinding-hindi pa natatakot si Jiu Xian kan inuman. Mula sa kabilang panig, sumugod siya patungo sa kalaban, nakabuka rin ang bibig at umungol ng mahaba. Sumugod siya ng buong bilis na parang isang manlalangoy. Dalawang nakakatakot na puwersa ang nagbanggaan sa himpapawid. Ang Ling Power ng hari ng panda ay naging isang kamao na direktang sumuntok sa Yan Yang Qiu ni Jiu Xian, na nag-iwan ng UP dito, ngunit hindi ito nabasag. Kasama si Jiu Xian, humagibis ito pasulong at sa huli ay sumabog ng malakas. Boom! Napakalawak ng lugar na naapektuhan. Mula sa malayo, mukha itong isang maliit na araw na sumisikat. Ginamit ng Yan Yang Qiu ang lahat ng lakas nito, ngunit hindi nito natalo ang hari ng panda. Ibinuka nito ang bibig na may sira-sirang ngipin at ngumisi ng may pagmamataas. Nung nasa zoo tayo noon, malinaw na ako ang hayop na pinakakinagigiliwan ng lahat. Saan ka kumuha ng karapatan na ikaw lang ang magkaka-girlfriend, ha? Pagkatapos ng linya, kinagat niya ang tagiliran ni Jiu Xian, ibinaon ang itaas ng ngipin sa puwit nito, na nagparamdam ng matinding sakit kay Jiu Xian. At habang nakakagat, nginangat-ngat pa niya ito habang nagmumura, mamamatay ka na, hinayupak ka. Sa lahat ng pwedeng masaktan sa laban, ang puwit pa. Hindi ito matatanggap, napaihi sa sakit si Jiu Xian. Napasigaw siya, aray, ang puwit ko. Ang pagkagat sa puwit ay parang pagkagat sa kanyang dignidad. Hindi pwede. Bumwelta si Jiu Xian para maghayganti. Ginamit din niya ang kanyang mga ngipin, kinagat ang dibdib ng hari ng panda ng malalim. Kailangan din niyang makakagat sa kalaban para maibsan ang kanyang inis.
Yung isa naman, hari ng panda, pareho lang din. Sa buong buhay niya, kailanman ay hindi pa siya nakagat sa dibdib. Yan ang ipinagmamalaki kong dibdib. Ang sakit. Bitiwan mo ako. Hindi na makayanan, tumalon pa atras ang hari ng panda. Ang sakit talaga. Sa kanyang dibdib, malinaw pa ang bakas ng mga ngipin ni Jiu Xian. Napakalalim ng kagat. Nang makitang naitulak niya ng kaunti ang kalaban, kinuyam ni Jiu Xian ang kamao, tumalon at nagklaro, itatama ko lang, ha? Ako ang pinakasikat na panda sa zoo. Gustong-gusto ako ng mga batang tao. Hindi ko matatanggap na maturuan ako ng isang taong ngayon lang nagka-girlfriend, sigaw pabalik ng hari ng panda, na may pag-alit pang pagturo ng daliri. Saang banda? Pumupunta sila roon para sa akin. Ikaw nga, wala man lang babaeng estudyante na kumukuha ng litrato mo. Nakakatawa naman ito. Sino bang may pakialam doon? Inilapit ni Jiu Xian ang mukha niya sa mukha ng hari ng panda at nang husga pabalik, kung pinakasikat ang pag-uusapan, lahat ng nag-aalaga sa akin ay magagandang babae, mga diyosa. Samantalang ikaw, puro mga tita, bathim, lang. Anong masama sa tita? Hindi siya nagpatalo at idinikit ang ulo sa ulo ni Jiu Xian para sumagot, ang pagkain ko ang pinakamasarap sa zoo. Ang kwarto ko ang pinakamalaki. Hindi na pwede ito. Ang digmaan ng bibig ay lalo lang magpapaiinit ng ulo. Muling nag-alab ang Ling Power ng hari ng panda. Ang dalawang kamay ay nakaturo pasulong na parang magpapatumba ng tao. Kung hindi, ganito na lang, nagbigay siya ng suhestyon, kung sino ang manalo, siya ang pinakasikat. Sige ba? Sino bang takot? Sa kabilang panig, pinatigas ni Jiu Xian ang kanyang mga kalamnan, nagpalabas ng isang dambuhalang sulo, handa ng sumugod. Kung gayon, napagkasundoan na. Pareho silang tila nilamon na ng emosyon ang pag-iisip. Walang gustong magpatalo. Nasaan ang pinakamalakas na Ling Power? Nasaan ang umaapaw na lakas? Ilabas na. Nagtitigan sila ng masama sa isa't isa. Pareho silang umungol ng mahaba. Mukhang hindi pwedeng hindi sila magbakbakan hanggang katapusan sa pagkakataong ito. Mensahe mula sa orihinal na nagsasalita sa text, magsimula na tayong tumaya. Sino sa panig ng kulay berde, ang hari ng panda na puno ng tato, mag-comment ng berdeng puso. Sino sa panig ni Jiu Xian, naniniwala sa kanyang apoy ng templo, mag-comment ng pulang apoy. Dumidilim na ang paligid. Ang hamog, kasabay ng malamig na hangin, ay gumapang sa kapatagan, tinatakpan ang mga hanay ng bundok na bato sa malayo. Sa gitna ng malamig na tanawin, mayroong agos ng buhangin na dumadaloy mula sa mga bangin pababa. Ang agos na ito ay parang may sariling isip, malaki ang nabuong hugis sa itaas at ibaba, habang maliit sa gitna. Lumabas si Qinggang mula sa bante ng buhangin, itanapak ang malapad niyang paa sa hindi pantay na lupa. Mula sa likuran niya, lumakad siya patungo sa pinakamakapal na usok at alikabok. Isa lang ang kanyang pakay. Bihirang makitang ganito kabalisa si Qinggang. Hindi niya alam ang sasabihin kundi ang tatlong salita, ayos ka lang? Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, na nagsasabing ang kalagayan ng tinatanong ay hindi magaan. At totoo nga, mukhang gulagul-anit si Jiu Xian. Ang buong katawan niya ay puno ng mga paalang at patayong hiwa. Mula sa kanyang mata at bibig, may mga tuyong bahid ng dugo. Ang buong katawan ay puno ng gasgas. Nakaupo siyang tulala, humihingal ng malakas na may kasamang pag-ubo. Kaawa-awa siyang tingnan. Ilang sandali pa bago siya nakapagsalita, kumuha ako ng kaunting life essence, pero, masyadong malubha ang mga sugat, medyo mabagal ang paggaling. Kung hindi ako nagdala ng bote ng essence mula sa Divine Tree, malamang kanina pa ako kumakanta ng paalam. Wala nang masabi si Qinggang kundi, hayaan mong ihatid kita pa uwi. Itinaas niya ang kanyang braso, at isang haligi ng buhangin ang lumabas mula sa malaking bato, bumuo ng isang maliit na upuan na yamakap kay Jiu Xian na halos himatayin na. Sa ngayon, kahit pagapangin si Jiu Xian ay mahirap na, paano pa kaya ang maglakad? Kailangan niyang magpatulong sa kontratista, Qinggang, para makauwi. Habang naglalakad, pinuri ni Qinggang, hindi ko akalain na ganyan ka pala kalakas.
Natalo mo silang lahat. Narinig yun ni Gio Sian at hindi makatulog o hindi makapaniwala. Mahina siyang tumutol, hindi naman talaga ganoon. Ang grupo ng Iron Knights, mahigit 10, ay tahimik na tumawid sa kapatagan sa ilalim ng kalangitan ng gabi, maayos ang pila na parang nagsasanay sa kampo militar. Isa sa mga miyembro ng Iron Knights ang nagsalita, "Boss, hahayaan lang ba natin siyang umalis ng ganoon? Wala bang problema? Pakiramdam ko mas mabuting iuwi natin siya." Makatwiran ang sinabi niya, ngunit ang maitim na anyo sa harapan, ang hari ng panda, ay nanatiling tahimik na parang hindi siya narinig. Nagtaka ang tauhan kaya sinubukan niyang tawagin, "Boss?" Wala pa ring sagot na, "HMM, dahil ang hari ng panda ay abala pa rin sa pagtingin sa bote ng life essence na hawak niya. Mukhang matalas pa rin ang mga kuko nito, ngunit ang katawan ng panda ay puno rin ng mga gallows, tumutulo ang dugo, hindi nalalayo sa kalagayan ni Gio Sian. Mahigpit niyang hinawakan ang bote ng life essence, tahimik na umungol ng may malalim na iniisip, saka tumingala sa mga ulap na marahanga-anod. "Patuloy kang mabuhay, nakababatang kapatid," ang buong hiling niya ay ipinadala sa mga ulap. Maraming umaasa na dadalhin niya pabalik si Gio Sian para palakasin ang kanilang puwersa, ngunit bilang isang nakatatandang kapatid mas gusto niyang bigyan ng pakpak ang kanyang kapatid. Nakapili na ito ng panig, at bilang kapatid, irerespeto niya iyon. Habang malalim ang iniisip, biglang may naalala ang hari ng panda. Naging seryoso ang kanyang mga mata at lumingon siya para tanungin ang mga tauhan, "Sira? Masyado tayong naging abala sa laban, nakalimutan nating kunin ang mga bangkay ng Blood Wolf at Moon Wolf, malamang si Moon Spirit King. Ay, bakit ngayon lang naalala ang importanteng bagay na iyon?" May sumagot na tauhan, "Boss, nakuha na nila." Nang hinayang siya at gustong bumalik para lumaban pa, pero ano pa ang ay lalaban? Masyado nang malayo, at malapit nang sumikat ang araw. Hindi na nila mahahabol pa. Ang pananakop sa lahat ng direksyon upang palawakin ang puwersa ng Misty Great Mountain ay ilang linggo nang nagaganap. Dahil halos lahat ng puwersa ay nasa labas, tahimik ang buong kabundukan. Ang Big Boss, Yuziyu, ngayon ay pinagmamasdan ng isang makintab at kumikinang na laruan sa kanyang baging. Paulit-ulit niya itong tinitingnan ng hindi nagsasawa, dahil ang light attribute ore ay hindi madaling makuha. Nanlaki ang mga mata ni Yuziyu habang tinitingnan ito ng may paghanga, hindi makapaniwalang nahukay niya ang mga ganitong bagay sa Steel World. Habang aliw na aliw siya sa bagong laruan, hindi niya napansin ang pagdating ni Jin Chanzi na ilang sandali nang nakaluhod. Nang mapansin lamang ng kanyang master, nakita niya ang maraming paalang at patayong mga hiwa sa katawan nito, maging ang mga bagong peklat na nagsalansan sa isa't isa. Palaging tahimik ang pagdating ni Jin Chanzi, ngunit labis niyang pinapahalagahan si Yuziyu. Palagi siyang lumilitaw na nakaluhod ang isang tuhod sa lupa hanggang tawagin siya. Sa harap ng isang malakas na general, naging seryoso ang tindig ni Yuziyu. Tahimik niyang tinanggap ang pagyukod ni Jin Chanzi. "Divine Tree, nagbalik na ako." Pagkatapos ng ritual, tiningnan ni Yuziyu ang maliit na langgam mula ulo hanggang paa at nagsalita ng may kasiyahan, "Sa wakas, nagbalik ka na rin." May bahid ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga salita. Matagal na rin silang hindi nagkita. Ang 3 taon ay nag-iwan ng hindi kakaunting sugat sa iyong katawan, ano? Ang maliit na langgam na may makintab na baluti noon ay puno na ng mga bakas ng panahon. Mayroon ding isang pailis na hiwa sa kanyang ulo, malinaw na ilang beses nang dumaan sa bingit ng kamatayan. Ngunit si Jin Chanzi ay isa sa mga pinakamatatag na may dagdag pang katigasan ng ulo. Hinding-hindi siya humihingi ng tulong. Alam din ito ni Yuziyu, kaya tahimik niyang pinaga niya agad ang Rain of Vitality, gamit ang life essence na parang maliliit na patak ng ulan na dumadaloy sa katawan ng nakaluhod sa harap niya. Ang buong paligid ay napuno ng amoy ng buhay. Maliliit na berdeng tuldok ang nahuhulog sa lahat ng dako na parang ulan sa tagsibol, marahang tumatama sa baluti ng maliit na langgam. Pinanood niya ang mga sugat na unti-unting nagsasara, at ang ilang peklat na lumalabo at nawawala. Ang mga nanunuot na sakit sa loob ng katawan ay nawala na rin.
Puno ng kabaitan ang mga mata ni Jin Chanzi habang tinitingnan ang sariling kamay at mahinang nagpasalamat, "Salamat, Divine Tree." Ang tahimik na muling pagkikita ay natapos sa isang iglap ng si second brother ni Yumo ay kara-rating pa lang sa pasukan ay sumigaw na ng malakas, "Master! May nangyari kay Big Sis." Ang Fox Jiuwei sa mga braso ng kanyang kapatid ay nakapikit at tahimik, tila walang kamalay-malay na halos liparin siya nito sa bilis para lang may hatid kay Yuziyu. Nanatili siya sa estado ng malalim na pagkawala ng malay. Si Jiuwei ay nakapulupot na parang isang magandang bola. Ang kanyang katangiang pulang Ling Power ay nagliliwanag, at ang mga kumikinang na tuldok sa paligid niya ay parang isang kumpol ng alitaptap na nakapalibot, na nagpahanga kay Yuziyu. Tulad ni Jin Chanzi, isang tingin pa lang ay napansin na agad niya, ang Ling Power ni Jiuwei ay napakakaiba. May isa pang daloy ng lakas sa loob ng kanyang katawan, ngunit hindi naman siya mukhang nasasaktan. Tila nalulunod lamang siya sa isang mahabang, walang katapusang tulog. Hindi sinasadyang na itanong ni Yuziyu sa sarili, ito na kaya ang maalamat na bloodline awakening? Kung gayon, walang dapat ikabahala. Kailangan lang maghintay. Dahan-daang sinabi ni Yuziyu, dalhin mo siya sa spirit pool. Oras lang ang kailangan. Dahil sinabi na ito ng Divine Tree, kumalma agad si Niyumo. Sumunod siya sa utos at dinala agad ang kanilang Big Sis. Ngayon lang siya mukhang kuya ulit, ang pagiging kalmado ang kanyang personalidad, ngunit dahil sa sobrang pag-aalala kay Jiuwei, hindi siya mapakali kanina. Muling tumingin pababa si Yuziyu kay Jin Chanzi, na puno na ng sigla. Kalmado itong nagulat, Divine Tree, sa pagbabalik ko ngayon, nagdala rin ako ng 3 kasama para sa inyo. Pumayag agad si Yuziyu. Kanina pa niya nararamdaman ng isang di pamilyar na aura dito sa Misty Great Mountain, ngunit hindi pa niya natutukoy kung kanino. Patawagin mo sila rito. Gusto ring makita ni Yuziyu kung sino ba talaga ang dinala ni Jin Chanzi na tinatawag pa nitong kaibigan. Isang nilalang na mapagmataas at mas gustong kumilos mag-isa tulad niya, na pumayag tawaging kaibigan ng isang bagong kakilala, hindi ba't kakaiba iyon? Narinig ni Jin Chanzi ang utos, itinukod ang 2 paa sa lupa, at iwinasiwas ang kamay para tawagin ang kanyang mga kaibigan. Isang biglaang daloy ng Ling Power ang pumailan lang, dumaan sa lugar sa paanan ni Yuziyu na parang may bagyo, tapos boom. Isang malakas na tunog, mukhang 2 pares ng madilim at maitim na binti ang bumagsak. Sa lupa, bumukas ang mga bibig nito at huminga ng may kakaibang tunog. Ang 3 ulo ng dragon na kapapatawag pa lang ay umatras ng kaunti sa likuran ni Jin Chanzi upang yumuko at magbigay galang sa bagong master. Kahit engrandi ang kanilang paglitaw, mukhang naturoan na sila ng maliit na langgam tungkol sa personalidad ng kanilang master, kaya't magalang silang yumuko bilang pagbati. Gayunpaman, nang makita ang 3 ulo na ito, hindi na napigilan ni Yuziyu ang kanyang imahe at napasigaw, Diyos ko! Isang 3-headed flood dragon. Pagkakita pa lang, alam na niyang nagtagumpay siya. Hindi na nagpaliwanag ng mahaba si Jin Chanzi, sinabi lang, bagaman sa ngayon ay flood dragon pa lang sila, sa tabi ninyo, Master, ang pag-evolve nila para maging true dragon ay sandali na lang. Labis na nasiyahan si Yuziyu, talagang labis na nasiyahan. Kumislap ng pula ang kanyang mga mata, na parang nakikinita na ang mga mangyayari. Hayaan natin silang maging mga dragon. Sa pagkakataong ito, ang lakas pandigma natin ay hindi lang kaunti ang itataas. Sa pagkakataong ito, talagang nagdala ka ng isang napakahusay na nilalang pabalik. Ang isang bulalas na ito ay nagpakita kung gaano kasaya si Yuziyu. Marami nang kailangang gawin sa hinaharap. Ang Misty Great Mountain ay abala sa pagpapalawak ng puwersa, ngunit sa panig ng mga tao, maaari lamang nilang mapanatili ang kanilang kasalukuyang teritoryo. Maswerte na nga silang hindi nawala ang lahat ng lupa sa Willow Tree, Yuziyu. Sa Yen City, kung saan nakatutok ang pagtatayo ng mga nagtataasang gusali, skyscrapers, isa sa mga ito ang V-Dog Building, na may malakas na marka ng agham at tinatakan ng Misty Great Mountain bilang teritoryo nito. Sa loob ng isang laboratorio, ilang sandali nang naroon si Jinyu.
Nararamdaman niya ang agos ng Ling power na mabilis na pumapasok sa kanyang katawan. Ang ilang baging niya ay marahang gumagalaw sa hangin na parang buhok, walang bakas ng kahit kaunting kabangisan tulad ng kapag kaharap ang kalaban. Pagmulat ng mata, nasiyahang tiningnan ni Jinyu ang kanyang kamay. Bumulong siya, tumaas na naman ang lakas ko. Sa kasalukuyan, siya ay isang rank 3 superhuman. Ang kanyang innate talent ay absolute defense. Sa mga sitwasyong may panganib na ma-attack ng biglaan, ang kanyang mga cloud whips ay automatikong nagdedepensa, at maaari pang gumanti. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay blood control, kayang kontrolin ang dugo at lamunin ang dugo para magpagaling o magpalakas. Mayroon din siyang skill na constriction, na ginagawang isang blood-colored purgatory ang isang lugar, naglalabas ng hindi mabilang na baging para sakalin ang lahat. Mayroon din siyang blood seeds, na maaaring itanim kahit saan, maging sa katawan ng kalaban. Maliban sa huling skill na nanatiling mula pa noong rank 2 siya, lahat ng iba pa ay nagpataas ng husto sa kanyang combat power. Kaya naman hindi masayang tumatalon-talon si Jinyu papalabas. Kailangan kong magmadaling umuwi para ipagyabang ito kay Master. Ang ate, Jinyu, ay nagre-relax at tumatakbo-takbo, samantalang ang kapatid ay abalang-abala. Si Bailing, na parang nanay, ay lumabas para tumawag, kain na. Sa harap ng maliit na screen ay ang malaking si Baiho na naglalaro ng kung anong laro kasama ang kanyang nakababatang kapatid, posibleng ibang karakter o silinga. Walang pakialam si Bailing sa pagkain o ano paman. Nainis siya at nagtanong, anong ginagawa niyong dalawa? Narinig lang niya ang nagmamadaling boses ng kapatid, malapit na akong manalo. Manalo laban kay Baiho? Ha? Hindi niya sasabihin na ginamit lang niya ang buntot niya para patalsikin ang bata mula sa upuan para matalo ng karakter niya ang karakter ng kalaban. Diyos ko, lantaran siyang nandaya, natatakot pa ba siyang hindi malaman ng iba? Nakita ito ni Bailing at napaismed. Tumayo si Baiho, ipinakita ang tiyan, at masayang itinaas ang dalawang kamay, sumisigaw, mamatay kayong lahat. Pagtingin sa naghihinagpis na kapatid na nakasubsob sa sahig at sa walang hiyang tigre, biglang sumakit ang ulo ni Bailing. Lumipad ang kapatid niya at dumiretso sa mukha ni Baiho, isa o dalawang suntok, sumisigaw, bulok na tigre. Papatayin kita, talagang dalawang isip bata, walang pakialam sa laki, nag-away dahil lang sa isang laro. Hay, bahala kayo dyan, umalis si Bailing para kumain muna. Si Yuziyu naman, sa loob ng Misty Great Mountain, ay nakikinig sa mga ulat tungkol sa mga bagong puwersa, at pagkatapos ay abala na namang naghahanda para sa papalapit na mapagpasyang labanan. Mukha lang siyang nagre-relax, pero sobrang abala talaga. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang kanyang system panel. Sa kasalukuyan, ang kabuoang Ling power niya ay 40 milyon, mas mataas ng 30 milyon kumpara noong nakaharap niya si Ao Shuang. Dahil sa pagpatay sa mga hayop na ayaw sumuko sa kanyang panig, yumaman siya ng husto, hindi na siya naghihirap tuwing katatapos lang mag-level up. Ang kanyang teritoryo ngayon ay lumawak na rin. Ng husto, kahit ang grasslands at ang still world ay nasa kanyang bulsa na. Sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa supply ng spirit flowers, spirit herbs, at mga bato, dahil nasakop na niya ang napakalawak na lugar. Ang still world ay magbibigay ng mga kinakailangang elemental auras, habang ang libu-libong spirit herbs at spirit flowers sa mga lambak at kapatagan ay mabilis ding mapapakinabangan. Sa kasalukuyan kong lakas at sa hukbong nasa aking kamay, sapat na ito para makipagdigma sa mga bansa sa mundo. Ito'y hindi pa kasama ang mga taong palihim na pumasok sa mga bansa, umaasa sa Misty Great Mountain habang nagtatrabaho doon. Tinitingnan ang kanyang kamay na mahaba at payat, 4 lang ang daliri ngunit kasing liksi ng kamay ng tao, na itanong ni Yuziyu sa sarili, sa kasalukuyan, may sapat na ba akong lakas para harapin ang kadiliman? Naalala niya ang mga malalabong salita ng system na ang kadiliman ay darating, at mawawala sa kanya ang lahat. Biglang iwinaksi ni Yuziyu ang lahat ng pag-iisip na handa na siya. Kinuyam niya ang kanyang kamao, itinatak sa isip, hindi pwedeng maging kampante hanggat hindi natatapos ang laban. Patuloy akong lalakas,
Kahit ako man o ang Misty Great Mountain, kailangang mas lumakas pa kami. Muli niyang binuksan ang kanyang information panel. Tiningnan niya ito ng paulit-ulit. Nahagip ng mata niya ang linya ng teksto, innate talent absolute evolution, maaaring baguhin ang bahagi ng anyo ng buhay batay sa sariling pag-unawa, upang makamit ang natatanging kakayahan. Bigla niyang naalala na ito rin ang pagkakataon na ginamit niya ang kakayahang ito para buksan ang Heavenly Eye, o naisip buksan ito noon. Tumingala siya sa mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Kinausap ni Yuzio ang sarili, mula nang dumating dito ang Three-Eyed Clan, maraming impormasyon na ang nakuha ko mula sa kanyang Heavenly Eye. Gamit ang pagkakataong ito, ang pagbubukas ng Heavenly Eye ay tiyak na hindi magiging napakahirap. Ang tanong lang ay kung gaano katagal. Tungkol naman sa espesyal na kakayahang ito, ang Heavenly Eye, sinabi sa kanya ng system na lahat ng bagay ay may Heavenly Eye, ngunit iilan lang ang nakakapag-activate nito. Ngunit si Yuzio, alam niyang mayroon siya, at determinado siyang subukan ang kanyang kakayahan. Bigla, ang mga mayayabong na dahon ng puno ay naligas lahat na parang buhok ng matanda, humuhugos pababa na parang sumusunod sa utos. Ang aura ni Yuzio ay biglang nagbago ng malaki. Lahat ng nasa loob ng ilang dosenang metrong radius ay napansin ito. Nagulat si Niyumo at lumingon. Narinig niya mula sa gitna ng bangin ang malakas na tunog ng mga ugat ng puno na humahampas sa lupa, lumilikha ng pagyanig. Pagkatapos, ang lugar kung nasaan ang willow tree ay naglabas ng isang kakaibang berdeng liwanag, Ansang Zan Dthung. Tumama ito sa mata ng mga batang pasaway, posibleng si Baiho at iba pa, na naglalaro sa gubat, na nagpatakot sa kanila ng husto. Si Woli nga, tila hindi pa tapos ang kanyang update, pagbabago, ay tila walang pakialam, habang ang dalawa niyang kaibigan ay napanganga. Isang dambuhalang asul na kidlat mula sa kalangitan ang tumagos sa mga ulap at tumama sa kinaroroonan ng kanilang master. Sa paligid, ang mga mutated beasts ay nakatayo lang at nanunood, hindi nangangahas lumapit. Dahil bukod sa nakakabinging ingay at nakasisilaw na liwanag, ang willow tree na tumatanggap ng kidlat ay umuungal din na parang nababaliw bawat ebolusyon ay nag-iiwan kay Yuzio ng pakiramdam na parang nanganak siya ng kambal. Ang pagkakataong ito ay walang pinagkaiba. Ibinuka niya ang bibig at sumigaw ng kaawa-awa. Ang kanyang katawan ay nawala ng kontrol at yumuko, nagpakawala ng isang daloy ng Ling power mula sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi ba yun ang Heavenly Eye, ang ikatlong mata na nabuksan na?